Isa siya sa mga pinakaabangang rookie noon sa kasaysayan ng liga. Siya rin ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamahal na kontrata na naibigay ng isang team sa isang player noong early 90s. 3-time UAAP MVP, 1993 Rookie of the Year, 5-time PBA All-Stars, ngunit sa kabila ng kanyang mga karangalan ay iisang kampyonato lamang ang kanyang nakamit sa loob ng 15 taong karera sa PBA. Maligayang pagbabalik sa ating channel mga kabasketball. Para sa pagpapatuloy ng ating buhay PBA player segment ay atin namang pag-uusapan ang kwento ng buhay ng nag-iisang main man ng Philippine basketball, si Sandro Limpot Jr. o mas kilala sa tawag na Jun Limpot. Si Jun po ay tubong Surigao del Sur at unang sumikat noong kolehiyo habang siya ay naglalaro pa para sa De La Salle University kung saan 3 beses siyang nahirang na Most Valuable Player. Pinakamarami ito sa kasaysayan ng liga, kapantay ni Alan Kaidik na may 3 rin. Dinomina ni Jun ang UAAP ng mga taon na ito at 2 sunod na kampyonato ang kanyang naibigay. 3 sunod nga sana kung hindi lamang ito na protesta. 1991 ay pinangunahan muna niya ang ating pambansang koponan na nagkamit naman ng medalyang ginto noong Asian Games. Dahil naman sa kasikatan noon ay mainit na siyang pinag-uusapan sa PBA at inaabangan ng mga fans kung saang koponan siya mapupunta. Taong 1993 ay swerteng nakuha siya ng Santa Lucia bilang first pick overall nila at agad na gumawa ng impact si Limpot. Sa kanyang unang taon pa lamang ay nag-average na ito ng 20 points, 8 rebounds, 2.3 assists at 1.6 blocks sa halos 40 minutos kada laro. Kaya naman hindi katakatakang siya ang hinirang na Rookie of the Year ng taon na iyon. Patuloy na namayagpag ang kanyang karera at lagi siyang nasa MVP race taon-taon. Mid-90s naman ay nabigyan ng offer si Jun Limpot na nagkakahalaga ng 24 million para sa 4 na taon. Pinakamalaki ito ng mga panahon na iyon, dahilan naman upang bansagan siyang the big deal. Kalaunan naman ay tinalo ito ng kontrata ni Patrimonio na umabot ng 30 million. 1998 naman ay naging bahagi siya ng ating Philippine Centennial Team na nakasungkit ng gintong tanso sa Asian Games. Nga lang ay never niyang nadala sa kampyonato ang Santa Lucia at makalipas nga ang 7 taong pamamalagi dito ay sorpresang naitrade ito papuntang Ginebra noong 2000 kapalit ni the skyscraper Marlo Aquino. Dito sa koponan ng Ginebra ay nakasama pa niya si Vergel Meneses at ang nooy rookie na si Mark Kagiwa. Sa mga panahon din na ito ay binalot ng kontrobersiya ang kanyang PBA career. Ang liga ay nagkaroon noon ng random drug test at nagpositibo ito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot na dahilan naman ng kanyang pagkakasuspinde. Kalaunan naman ay nabaliktad ang hatol at muli siyang nakapaglaro. Ayon mismo kay Jun ay labis niyang dinamdam ang pangyayaring ito at sinabing naapektuhan siya at maging ang kanyang pamilya. Matapos nga ang 4 na taon sa Ginebra, sa edad na 33 ay naitrade naman ito papuntang Pure Foods kung saan kariretiro lamang ni Alvin Patrimonio at dito ay naging kakampi naman niya ang 2004 second pick overall na si James Yap. Taong 2006 ay dumating na ang matagal na niyang inaasam-asam. Nagkampyon ang kanyang koponan, bagay naman na kauna-unahan sa kanyang mahigit 1 dekadang paglalaro. Matapos lang nito ay tuluyan na itong nagretiro ng kasunod na taon. After ng basketball ay pinasok naman niya ang pagninegosyo kung saan siya ang nagmamay-ari ng sikat na bookstore noon na tinatawag na Pick a Book. Bukod dito ay kinuha rin siya ng kanyang alma mater na La Salle upang maging assistant coach nila sa UAAP. Bagay naman na kanya pa rin ginagampanan hanggang sa ngayon. So yan po ang makulay na buhay ng tinaguriang main man ng Philippine basketball at isa sa mga pinakamahusay na UAAP basketball player sa kasaysayan. Manatili pa rin pong naka-tune in at nakasubscribe sa ating channel dahil bukas sa ganap na 3:00 ng hapon ay may isa na namang former PBA player tayong kakamustahin. Kita-kits po mga kabasketball.